Hey guys, welcome to my husband's channel. This is for Mark Balmares at Photo Journal Tips, and this is his first ever TV guesting, and it's on PTV4. So it's a People's Television Network. The show is called Rise and Shine Pilipinas. We were there at around 5 a.m. Yes, the call time is very early. So for those na nangangarap to guest on a morning show, kailangan po talaga maaga kayo because everything has to be ready before they hit on air sa TV. And this is the studio. It's actually really nice. Pagdating, napaka-professional. Pinaupo siya agad at inayusan ng makeup artist. And there was already a host seated on the other side. Napaka-professional. Inayusan na rin siya agad-agad. So, PTV4 studio is very different from others. But this one, well-maintained, malinis. So, very impressive. And everyone was very professional, from the guards to the front desk to the makeup artist. Nakakatuwa actually to think na this was at 5 a.m. in the morning. Most people, wala pa sa wisyo, but all of them very pleasant, very accommodating, and knew how to do their jobs and how to do their jobs well. I actually asked my husband, was this the first time na make-upan siya? And sabi niya, oo. Ano naman, hindi halata, hindi siya nag-flinch, hindi siya nagulat. And syempre, konting makeup lang naman to make him more presentable on air. This one naman, if you see that the red light is on, again, that means everyone is on air. Huwag kang maingay. I remember in my college days, nabato kami ng teacher kasi ang ingay-ingay namin. Tapos may nag-shoot na sa loob ng studio. So, you gotta respect the craft because it is hard. Grabe, I have to say that the set is actually quite impressive. Ayan, ang dami-daming lights. I've actually forgotten how many lights there are sa studio. But this was a good reminder. And the vibe of the place, gusto ko na walang parang agitated, walang nagpapanik. Everyone was just so calm, doing their jobs. They were taking good care of my husband. He was being prepped, ano yung mga questions, saan siya titingin. He was given water, inaayos yung lapel niya. So, happy lang ako kasi at least yung experience nga for his first TV guesting was very, very pleasant. So, ayan na. Ito yung performer for the day. He was actually quite good. Ito yung daanan. And then, dyan maghihintay yung mga guests pag hindi pa sila kailangan on air. So, at least you guys get to see behind the scenes kung paano yung mga TV guestings na nangyayari. Tapos nakakatuwa kasi ang kanilang lapel is actually, what do you call this? Yung noise cancellation. Kasi yung mga unnecessary noise, hindi niya napipick up. And then, ito na si Sir Audrey. Isa siya sa mga i-interview kay husband. And then, ayan, retouch na kasi malapit na siyang mag-on air. Wala lang, I felt really proud. I wanted to make sure that, I was not overshadowing him. I was not being a stage wife. I was just there on the side. And then, ayan na, pinaprep na siya. So, he's already seated. Naka-commercial pa sila at this point. Or actually, I think may pinapakita silang ibang snippet. And nakita ko naman na medyo ninenervyos yung husband ko. But you know what? Overall, it was a good guesting. He made sense. My partner medyo kinabahan siya ng slight, which is very normal. Buti na lang, the hosts were very, skilled. Nasalo naman siya. And the interview went really smoothly. Ang masaya pa, ang dami-daming views. Kasi I know that photojournalism is one of those topics that people really wanted to learn more about. But there are very few who are actually equipped and capable and qualified to teach about this. So, eto, nagkukantuhan lang sila dyan. Ang saya lang, nakaka-happy talaga. Then, tinuturo sa akin na pwede akong lumipat para sa mas magandang pwesto. Diba? Alala, ang happy-happy ko lang as a wife. RSP, bukod sa mga balitaan sa telebisyon at radyo, isang medium din ang photojournaling upang magpahayag ng balita at katotohanan. Isang professional at content creator ang makakasama natin. Pero bago natin siya tuluyang makilala, panoorin po muna natin ito. Cobra ko rin paraming mga artistang kasama sa Metro Manila Film Fest 2022. Ano po sa kahabaan ng welcome na taon ng Quezon Memorial Stadium. Maraming tao naglahabang. Yung iba naglabasan ng payong, medyo umambon. Marami pelikula ngayon ang kasali sa Metro Manila Film Fest. So meron bagong flow.
Kasi wala akong hapon ng simula parada. Hindi ko naman hindi bumuho sa ulan doon. Kaya mga ganitong klaseng coverage, medyo kailangan mong kondisyon ka. Dahil sa mga sinaradong kalsada, sobrang layo ng paparadahan mo. So, ibig sabihin mo, malayo ng lalakarin mo. Kailangan mo naman request mo ng mataas para maganda ang kuha mo, para makuha mo yung nabuhan. Kasi kung umamong ng footbridge at tinignan namin kung saan yung maraming tao para maganda ang larawan. Kung para sa gilid ng mga tao, meron naman ako naman ng mga floated na napupuntahan sa street na. Umaming ang pagkakataot ng paganda ng larawan niya. Kailangan hindi lang puro general shot ang kuha mo. Dapat may kuha ka ng telephoto, yung mismo sa mga artista. Kaya sigurado hahanapin ng editor mo yun. Ayan, kasama po natin ngayon ang boses sa likod ng kwento ukol sa photojournalism. Ang content creator at photojournalist na si Sir Mark Balmores. Magandang umaga po hanggang po sa Rising Train Pilipinas. Magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng nanonood, sa lahat ng ating mga partners. Alright, Mark, thank you so much for being with us this morning. Ano ba yung photojournalism at paano ito naiiba sa pangkaraniwang photography na ginagawa ng mga kapwa? Ang photojournalism kasi, meron yung fact-checking, sinisigurado namin na lahat ng ilalabas namin ay tama, Okay. hindi basta para pangbarat. Hindi tulad ng isang simple photography lang napansarin mula like travel photography, food photography. Hindi tulad ng photojournalism na kailangan may context. May kwento. May kwento, yung mga larawan na pagtingin mo pa lang doon sa picture lang agad yung kwento, hindi na kailangan basahin yung caption. Ayun na nga yung photojournalism. Sa unang tingin pa lang sa larawan, gagana yung imagination mo kung ano yung nangyari sa scenario yun. Pero dahil ngayon, sa emergence ng technology, meron ng mga AI. So, nakaka-apekto ba ito sa traditional na photojournalism? Nakaka-apekto kasi laro-laro na kami sa age ng misinformation, sabi na na hindi mo alam kung ano ang totoo sa AI ng image. So ngayon, nakaka-apekto yun kasi bilang isang mamamayan na umaasa ka na lahat na makikita mo sa phone mo or nababasa mo sa diaryo or sa ano is totoo, nakaka-apekto yun dahil mangyayari na yung judgment mo is medyo hindi na siya maayos dahil hindi mo na alam kung totoo sa hindi. Yun yung parang pinaka-dilemma ngayon ng mga like netizens at kaming mga nagbabalita. Pero while it is a threat, it can also help us. O yun, isa din. Unang-una, makakatulong din yun sa ating AI dahil syempre, pag ginamit mo siya sa trabaho mo, mas yung skills mo mas ma-hone siya, mas Okay. mas tatalas or mas Madidevelop. mas ma-develop, mas aangat yung mga kaalaman mo. Ganda sila mga paggamit. estudyante ko. Mhm. Magagawa ng mga Depende talaga teaser sa videos. paggamit. So, kailangan talaga responsible usage of AI. Well, anyway, as a photojournalist for so many years, no, kumbaga makakonsider natin isa sa mga veteran at batikan, si Sir Mark, anong photo ang talagang tumatak sa'yo o nagbigay ng change sa'yo kayo? Sa halos 2 dekada kong magtrabaho sa leading newspaper sa Pilipinas. sa ating bansa, hindi ko masasabi na meron talaga akong isang photo na tumatak kasi halos taon-taon yan. Ibang mga nangyayari, halos lahat yan. may Siguro mga what changed yun impact sa, lahat? siguro sa akin yung pinakamaano ko talaga is yung nag-cover ako ng Marawin War. 2017. 2017. Isa kami sa mga pinakaunang media na nandun. Okay. Talagang bago ako mag-cover ng war, dati yung wish ko na sinasabi ko na sana makapag-cover ako ng ganito. Pero once na nandun ka na, gusto mo nang umalis. Ayun ba yun? Ito yata yung lumalabas ngayon, no? Ayan. So yun, nakita mo yung hirap ng mga tao, lalo yung mga bata. Pag binabalikan ko yung mga larawan ko noon na parang meron pa talaga nag-wish ng tao ng ganito. Nararamdaman mo. Nararamdaman ko na parang nandun pa rin ako nung mga oras na yun. At nakikita ko talaga yung hirap ng mga tao at lalo ng ating mga bata. Hindi ko, isa yun sa mga hindi ko makakalimutan sa
halos 2 dekada ko sa pagkatrabaho. Hindi ka pa ako natama ng bata. Iba talaga, no? Risky. Yung trabaho natin para makapabigay ng impormasyon, tamang impormasyon sa tao. Okay, maraming mga estudyante ngayon, at maraming kabataan nagiging citizen journalist na rin, no? Dahil sa pamamagitan ng cellphone. Well, para magkaroon ng kaalaman ang ating mga kabayan patungkol sa photojournalism, kapag ikaw ba binibigyan ng assignment or lead, pagpunta mo sa isang lugar, ano yung mga dapat mong i-consider as a photojournalist? Unang-una dapat tamang-tama yung mga facts mo. Nandiyan yung kung ano, saan, kailan. Yung mga basic. Dapat yun, bilang isang netizen pag nag-post ka, kasi yung iba mag-post, sunog sa ganyan. Kailan yan? Ano nangyari dyan? So, bilang isang netizen, kahit paano, dapat alam mo yung mga basic eh. Nilagay mo kung saan, kung ano nangyari. Malaking tulong yun. At wag na talagang mag-post ng fake news. Dahil hindi mo talaga alam kung ano magiging impact. Ayun. So, yung mga basic dapat alam mo talaga. Sir Mark, destino ka din sa translasyon. Oo. Di ba? So, for sure, isa ito sa mga malaking events na kino-cover mo. How was it like? Taon-taon iba ang experience eh. Pero habang tumatagal ka, alam mo na yung gagawin mo. So, itong last kong translasyon, alam ko agad yung pinestuhan ko na days pa lang, weeks pa nga lang, pumesto na kami dito sa Nagsistrategize. Oo, kailangan mo talagang isipin niya kasi taon-taon iba ang mararanasan mo. Oo. So ngayon, in-anticipate na namin lahat ng pwedeng mangyari. So, ngayong taon na to, sa halos 2 dekada ng pagkatrabaho, ito ang pinakamagandang pwesto ko sa translasyon ng malinis, walang mga wire. Yung pwesto namin along Philippine Normal University, Okay. Meron Philippine Bridge. Yung kami pwesto. So yun, ang ganda ng kuha namin, walang kalat, walang mga wire. So, inisip namin na sa tinagal-tagal natin magtrabaho, dito lang pala mas magandang pwesto. Dati hindi natin naiisip. So yun, kailangan taon-taon, lagi ka mag-iisip kung paano mag-atake mo sa mga coverage. So iba-iba. Iba-iba. Kasi halimbawa yung translation, usually pag nakita natin sa internet yan, nakita natin sa balita, yung dami ng tao yung kinukuhanan. Pero may mga unique way pa rin na kuhanan ito, no? Oo, meron pa rin. Okay. Well, balita po namin bilang isang content creator, kayo rin po yung nagsasagawa o natuturo ng photojournalism sa TikTok. Maraming po bang bahagi sa amin kung paano nyo ito sinimulan? Oo. Sinimulan ko to kasi ako, natuto lang din naman ako kasi nagturo sa akin yung magaling. Siya yung unang-unang WordPress photo leader ng Pinoy, si Sir Albert. So lahat ng alam ko siya nagturo sa akin. So ako naman, ang ano ko is, paano ko naman may babahagi dito sa tao? Yun na, nag-start ako ng channel ko. Pagka bumisita ka sa channel ko, dapat marunong ka lang mag-shoot. Kasi ang tinuturo ko is kung paano ang diskarte, kung paano ang atake sa isang coverage. Kung saan ka magandang pumwesto, kung anong gagawin mo, kung anong mag-process para mas madali yung coverage sa'yo. So yun yung tinuturo ko para mas mailahat mo yung kwento ng maayos. Panoorin natin yan para matuto pa tayo. Social media accounts, Sir Mark. Social media accounts, Photojourn Tips sa TikTok, tapos sa YouTube, ganun din, Photojourn Tips. Yan, ang galing no, mga larawang may kwento at katotohanan. Maraming salamat po, Sir Mark Balmores, para sa inyong ibinahagi na photojournaling tips sa amin ngayong umaga. Samantala, huwag po muna kayong alis, mga RSP, dahil balitaan na po sa pagbabalik ng Rise and Shine Pilipinas! Thank you so much.